Good day sa inyo mga paps. So meron tayo ditong customer Honda RS125 version 1. So mag-repack tayo dito ng shock kasi tumatagas na siya. So ayan na nga, tinanggalan muna natin yung araro niya tsaka yung gulong sa harap. So okay na, natanggalan natin yung front fender. So tatanggalin naman natin yung dalawang front shock. So gamit lang kayo dito mga paps ng socket wrench para hindi kayo mahirapan. Tsaka sa pagpupukpok pala sa make sure na gamit muna kayo ng kahoy or hindi direkta pukpukin nyo ng martilyo kasi masisira yung front shock. Tsaka dito sa ares, dun sa pinakadulo, meron dong clip, alisin nyo lang yan, matatanggal nyo lang pababa yung shock. So tinatanggal ko na dito yung mga mga nakasagabal sa taas, which is yung handlebar nya. So dahan-dahan lang, make sure na hindi magagasgasan yung kaha ng customer natin. So ligpit muna natin itong mga tools para walang kalat. So ito na nga, natanggalan natin yung sa ilalim mga paps, na drain na natin yung oil. Number 17 lang na socket dun sa taas ang kailangan nyo. So ito na yung dust and oil seal nya, inalis ko na yung circlip nya. So ayan ang itsura nya. So marumi na talagang oil nya, palitin na talaga kasi stuck na, ang tagal na naman kasi anong model na to. So ito na yon, hugasan na natin to. So itong number 10 ko na allen is nag-modified ako, pinutol ko na lang para magamit ko na yung T-wrench ko na 10 para mapasok natin sa loob kasi napakahaba ng inner tube ng mga XRM, Raider para makuha natin yun. May pangontra tayo doon sa ilalim para matanggal yung bolts na nasa ilalim. May pangontra doon sa taas. So ayan na, natanggal na natin mga paps. Hugasan muna natin ng sabon, make sure na matanggal yung natirang langis. So ayan, hugasan na natin mga paps. Pinapatayo ko na yung isa, sinalpa ko na kagad para hindi na mahirapan pa mamaya. So ito na yung dust seal tsaka oil seal na ilalagay natin mga paps pang XRM. So lagay tayo dito ng oil ng 20W para maganda yung bounce ng shock nya, para hindi siya make sure na ibaba nyo yung inner tube. Pag lumabas yung spring, tsaka nyo nalagyan ng oil. Tsaka pag napuno na, itaas nyo yung inner tube. Pag lumubog na yung spring, tsaka na nyo takpan pag wala na yung bula. So ayan, nailagay na natin dun sa isa mga paps. So na-test na din yun, okay naman yung bounce nya, okay naman yung play. So naglagay na rin ako ng dust seal dyan. So ito yung ilalagay natin mga paps pang XRM. So ito na, nailagay na natin yung dust seal. Sa ilalim nito is oil seal mga paps. So ito yung oil seal sa isa. Ilalagay na natin to. Make sure na pupukpukin nyo ng bahagya, huwag nyong diinan ng konti or lakasan para hindi masira. So ito yung paglagay mga paps, nakalabas dapat yung spring, tapos pag pumantay na yung oil sa inner tube, tsaka nyo na itaas yung inner tube. Kapag bumula na yan, sabay takip ng mas maganda dito sa XRM sa mga ibang brand kasi hindi ka na mahihirapan sa pagtanggal sa taas, hindi katulad ng mga Sniper, Mio, Click, may clip dun sa ilalim, kailangan mo pa ng special tool. So tinetest ko na dito yung rebound nya, okay na mga paps, satisfied na ako, wala naman tagas, okay naman yung gawa natin. So ready to install na sa ating motor ng customer. So ayan mga paps, ito yung dust seal sa kabila. So ayan, kinakabit ko na dito mga paps. So basic lang sa pagkabit ulit nito kasi yung kung anong proseso dun sa first step, ito din yung gagawin nyo. Make sure lang na nasa tamang sukat yung parehong shock bago nyo higpitan yung mga bolts dyan. May tigta 3 bolts yan mga paps, number 12 yan, 12mm. Tsaka wag nyo yung kalimutan na circlip dun sa taas mga paps ha. Tsaka pag nahigpitan nyo na yan,
naikabit nyo na yung gulong, saka nyo na higpitan dun sa taas, yung pinaka higpit na kaya nyo lang, hindi yung sobrang higpit, para hindi tumama pag nag-bounce, hindi umano yung spring sa taas, hindi masira yung takip. So final checking na ako dito mga paps. So ikakabit ko lang dito yung handle grip nya, tsaka yung handle cover, kasi nabibinat kanina nung nakababa kasama yung handlebar, kaya tinanggal ko. So ayan, so syempre lalagay ko na yung front fender bago yung gulong, syempre kasi nasa ilalim yung 10mm na 4 na bolts. So sa paglalagay ng mga bolts, mga paps, lagyan nyo ng grasa para hindi mahirapan yung next na maggagawa nito, hindi kalawangin kasi nasa ilalim, ma-prone ito sa putik. So ayan na, inilagay natin yung gulong. So pag nalagay na natin yan, tsaka na yung ilagay yung disc brake sa harap, yung caliper pala, para hindi kayo mahirapan. So ayan, okay na lahat. So final checking na tayo dito mga paps. Check natin dito yung mga clip nya, yung mga na walang naiipit na wire, tsaka i-test na natin to kung okay naman yung nya. So dito nilagay ko na yung araraw na tinanggal natin kanina, kasi hindi ito mababasag to kapag pag pinatungan ko dun sa ilalim ng upuan. So ayan ang mga paps, walang taga siya, malinis na tingnan, okay na, good to go na to mga paps. So try ko na rin dito i-test to kung okay naman yung gawa natin. So okay naman, sa pagbaba pa lang makikita mo na bumabalik siya kagad ng pa-smooth lang, hindi yung pabagsak na matigas tapos paangat bigla. So ayan, smooth lang din siya. Ang play niya is 1 inch and a half kung itotodo, kung meron kang angkas tsaka pag nalubak ka. Pero kung ikaw lang, nasa 1 inch play lang, which is normal. So ayan mga paps, okay naman yung niya, bounce ng shock, bumabalik smooth. So sana may natutunan kayo mga paps, basic tutorial lang to, diskarte na lang sa paglalagay ng oil. Yung iba kasi nilalagay lang ng oil, hindi hinugasan yung loob. Kung maselan kayo sa mga customer nyo, hugasan nyo yung sa loob, basta meron kayong mga special tools na ginagamit, kasi mahirap magpalit ng buong shock, mas mahal, tsaka mas matibay naman syempre yung stock, syempre kaso mas mahal nga lang, pero quality. Pero kung bibili kayo ng aftermarket is sayang din naman, ilang years lang yan, sira na yan. So hanggang dito lang mga paps, sana may natutunan kayo. Maraming salamat.